Hey, good morning mga kabadudes. Welcome back to my YouTube channel. Guys, today is Tuesday. So, as usual, guys, ihatid natin yung panganay natin sa school. And then after that, magka-car wash po tayo kasi madumi na yung kita nyo yung sakyan namin. Sobrang dumi. Dito sa Canada, walang mamahaling sasakyan dito. Mahal man o mura, pag ginamit mo sa winter, ganyang kadumi. So, yun nga guys, punta tayo sa car wash para linisin naman si pilot. Nga pala, ganito ang buhay ko dito sa Canada. So, meron pakikita nga pala ako sa inyo guys, yung nire-renovate ko yung basement namin, di ba? Sa yung dati kong vlogs ay pinakita ko sa inyo yung nire-renovate kong bahay. So, ngayon pakikita ko yung finished product ng ng subflooring. So, nagsa-subflooring ako ngayon. And then katapos ng subflooring guys, maglalaminate ako. So, and then pakikita ko din sa inyo yung finished product talaga ng ginagawa ko. So, dito ganito ang buhay ko sa Canada. Trabaho sa weekend and then trabaho pa rin during the days, during the week pala. So, yun. Pinayos natin yung bahay namin. So, para maisipan ko yung benta at mag-upgrade ng bahay. So, at least meron kaming pang-down doon sa bahay na gusto namin bilhin. Pero, hindi naman ganun kamahal na bibilhin kasi medyo may edad na tayo. So, kailangan natin ang bahay natin is paid off na bago tayo mag-retire. Kasi pag hindi paid off ang bahay natin bago tayo mag-retire, so mahirap yung nagre-renta tayo ng apartment o bahay, retired ka na. So yung hindi mo mai-enjoy yung retirement money mo na natatanggap mo sa government kasi pinambabayad mo doon sa tinitirhan mo, di ba? So yun ang maging wise po ang mga kababayan natin dito sa Canada. Hindi porke na bago kayo dito, bili ka agad ng malaking bahay. Make sure na mapipaid off nyo bago kayo mag-retire. So, yun nga. Hindi naman masamang bumili ng malaking bahay, guys. So, ang ano ko lang is, mas maganda yung napipaid off nyo yung bahay para pa nag-retire kayo, wala na kayong binabayarang bahay, di ba? So, kuryente, tubig na lang and property tax. Yun na lang yung binabayaran ninyo. So, yun nga guys, sinasabi ko lang sa inyo na maging wise kayo. Kasi, pagtandaan natin, hindi naman natin na para i-enjoy naman natin yung ating guys. I-enjoy natin yung sa sarili natin. Hindi lang puro tayo bayad ang bayad. Yan. Kailangan, kung gusto mo yung malaki, make sure na mape-paid off mo yung bahay. Kasi, mahirap nga, di ba? So, itong bahay namin, so, pinapaganda ko, inaayos ko, ginagustusan ko. At the same time, ako lang yung gumagawa kasi ayoko rin magbayad ng malalaking tawag dito, labor para doon sa mga contractor kasi, well, alam ko naman mahirap kaya malaki rin sila sumingil. So, ang sa akin lang is gusto ko makatipid. Kaya ko naman kung ano yung ginagawa nila. Napakadali lang gawin. Katulad ng nung ginawa ko. So pakikita sa basement, nagpintura ako, nag-subflooring ako, nag-walling ako, lahat. Kung ano man yung ginagawa nila, ginagawa ko na rin. Kasi gusto kong makatipid. So ganito dito kami sa Canada. Kailangan maging handyman ka. Kailangan marunong ka sa lahat kasi sa sobrang mahal magpagawa. Yun lang naman talaga yung sobra talaga. Grabe talaga ng gastusin ngayon. So mamaya guys, pakikita ko sa inyo yung ginawa ko sa floor, tsaka yung pinintura ko, tinanggal ko yung mga carpet ng basement ko kasi isa nga pala yun yung carpet. For me, hindi maganda yung carpet. Well, maganda pag malamig. So, hindi less yung cold mo sa paa, yung nararamdaman. Pero, guys,
grabe ang alikabok ng carpet. Nung tinanggal ko yung carpet ko sa basement, sobrang dumi, guys. So grabe yung nilalanghap natin sa katawan namin, na yung dust na nalalanghap namin, kaya pala kami nagkakaroon ng allergy dahil doon. So sobra, at I'm very happy and excited to see na yung matapos ko yung flooring ko, and makikita ko sa inyo mamaya, guys. Tingnan nyo yung ginagawa ko. Okay, atin muna natin yung pangalan natin. Okay, peace out. Boom. Badodits, dito tayo guys sa karwasan. So magkakarwas na tayo. At once a month ko lang kinakarwas itong sasakyan ko, kasi pag winter kasi sobra naman kasing madumi, kaya sa useless din pag nilinis, diba? Okay guys. Hello guys, so yeah, tapos na tayong tapos na tayong mag car wash dito sa carwasan. So malinis na naman ng pilot natin. So uwi na tayo guys para i-continuous yung renovation ng bahay namin. So nag-renovate kasi ako sa basement, di ba? So pakikita ko sa inyo yung mga renovate ko ngayon, i-update ko kayo. So napakadali lang gawin ninyo. Huwag kayong matakot gawin, kasi kung matatakot kayong gawin yung bahay nyo, wala ho kayong magagawa. So magbabayad kayo ng malaki kung paggagawa nyo sa ibang tao, sa ibang kontraktor, sa mga kontraktor, yun. So kailangan mong mag-save ng pera para pambayad sa kanila, kasi mahal talaga magpagawa, to be honest with you. Kasi ako, yung labor ko ngayon for sa subflooring talaga, laminated and walling, painting is kulang-kulang $5,000 na ho yung nagagastos ko.
So hindi ho mura, mahal po labor. Then can you imagine, paggagawa ko, kinota ko ng 25 to 30,000. Included na washroom doon, maliit lang yung washroom, hindi ganun ka high class yung mga materials na gagamitin sa washroom, pero kinote nila ako ng 25 to 30,000 whole basement renovation. So ngayon ako kulang-kulang 5,000 na lang, 5,000 lang yung magagastos ko sa ginawa ko sa basement ko, but hindi included yung washroom kasi to follow na lang yung washroom na gagawin ko, pero feeling ko ako na lang gagawa. Mahirap, yun ang pinakamahirap gawin, yung washroom, kasi yung paggawa ng mga piping, so medyo wala tayong knowledge about that. So pero titingnan ko, manonood ako ng mga kung paano gawin, and titingnan ko yung mga code, piping code dito sa Canada, kasi kailangan natin sumunod sa batas nila pagka gagawa ka ng renovate ka sa bahay. So yun nga lang, advice lang na kung kaya mo gawin mo, wag kayong tawag dito, huwag kayong matakot, gawin ninyo kung kaya ninyo. Pero kung hindi nyo kaya, then pumunta kayo sa mga builder talaga, or sa mga gumagawa talaga ng mga contractor, small contractor. So yun nga guys, update kayo ngayon. Punta tayo sa bahay, uwi na tayo. Pagkikita ko yung subfloor and painting na ginagawa ko, and then after that, wala pa akong pera sa vinyl. So sa ngayon, subfloor pa lang yung ginagawa ko, tsaka walling and painting. And the next, pag natapos ko yung subflooring, then doon na ako sa laminating na tayo gagawa. So pakikita ko din sa inyo paano gawin yung laminated. So ngayon is pakikita ko muna yung mga subfloor na ginawa ko sa basement namin. Okay guys, let's go, peace out. Good morning mga kabalodis. So nandito pa tayo sa basement namin. So as you guys see our basement, so napakadumi, kita nyo guys, napakadumi yung basement namin. So ngayon is magtatrabaho tayo para maano natin yung basement natin, ma-renovate. So yan, tatanggalin ko yung mga carpeted, yan yung mga carpet. So yan, tinanggal ko na yung iba. So yun yung mga subfloor natin gagamitin, standby lang dyan. Yan, nagpe-paint ako dyan. Yan guys, so dumi, pangit ang basement namin, pero gaganda yan pagka natapos ko na lahat. So yun nga guys, let's do it guys. Guys, yan yung carpet natin. So napakadumi, kailangan natin linisin lahat.
kung bakit hindi maganda ang carpet so yan yung dust galing sa carpet. So sobrang dami, di ba? So yun na. What do you need? Yun nga guys, tapos na tayong
magpintura at tanggalin yung carpet sa basement namin. So at next naman guys ay yung binili kong subfloor. So pakikita ko sa inyo paano ko install, paano ko ginawa, at paano din ako nakatipid dahil sa ako lang yung gumawa nung lahat doon sa basement na renovation sa bahay namin. So guys, mamaya guys pakikita ko sa iyo. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Peace out.